So, magandang araw, mga repa. So, topic ko naman ngayon is about mugging. So, yung mugging na yan ay base yan sa looks. Ibig sabihin, yung itsura mo nangingibabaw. So, kagaya ni Dwight Ramos, siya nakakakuha ng maraming attention sa basketball kahit na hindi naman siya ganong magaling. Sakto lang. So, siya yung maraming nagpapapicture na babae. Tapos maraming fans. Yan yung tinatawag nating mugging. So, yung treatment dun sa may upper hand sa itsura ay ibang-iba sa the rest. Lalo na pagkakaiba itsura mo. So, nakwento ko na yan dun sa beer house experience ko. Mas nangingibabaw itsura ko dun sa mga kabarkada ko. So, sa akin yung attention nung mga babae na nagsisilbi doon. Ako yung ine-entertain. So, ganun din yan. So, kayo, kung nararanasan nyo yan, yung mugging, ibig sabihin, nangingibabaw itsura nyo. Ganun din sa trabaho yan eh. So, may halo effect yung may mga itsura. Sila yung unang kinakausap. Tapos sila yung ine-entertain agad. Minsan nga trinay ko to eh. Pumasok ako sa kasama ko girlfriend ko noon eh. Pumasok ako sa yung mamahali na shop, yung mga Gucci ganyan, sa Greenbelt pumunta ako. Naka-t-shirt lang ako noon, tapos naka-shorts. So ayun, ina-entertain pa naman nila ako. Tapos kung ano daw gusto ko, sabi ko pa-prank akong tao. Sabi ko, wala akong gusto, titingnan ko lang yan. Sabi ko ganun. So, yun yung isa pa yun. Pagka alam mo na nangingibabaw yung itsura mo sa dares, sa mga lugar, ibig sabihin, confident. So, subconsciously kasi ginajudge natin yung tao eh, base sa itsura. Biological instinct yan na nagja-judge. Judgmental talaga tao. Judge talaga. Kahit ako judgmental ako, ginajudge ko yung ibang tao base sa itsura nila. Sabi ko, pangit. Alam, di ba narinig niyo na to sa babae? Sabi ng babae, bakit pogi ka ba? Tatatuhin kita ng bakit pogi ka ba? O sa bakla, sasabihin, pogi ka ba? Lagi nila sinasabi yan, naririnig. Anong ibig sabihin niya? Yan, harap-harapan na sa mukha nyo mga mahihina kokote. Yan, harap-harapan na sinasabi sa mukha nyo yan. Subconscious kasi yan. Kahit na bata nga napapatingin sa may itsura sa pogi na or maganda na na babae, napapatingin sila Subconscious kasi yan, hindi mo control yan. Tawag dyan, genetic determinism. So yan, sa grupo. So, paano ba nagkaka-girlfriend yung mga lalaki? Siyempre sa grupo, magmamag sila niyan. Ibig sabihin, sa grupo, nangingibabaw yung itsura mo. Kaso, medyo sa lalaki kasi, disadvantage at advantage yan. Kagaya ko, marami ako namamag na normie dahil sa itsura ko. Ang disadvantage ko nun, meron akong positive reinforcement sa babae. Gagaya sa trabaho ko, tanong sila ng tanong. Alam yung dumb question, yung mga dumb questions ng mga babae para lang makausap ka lang ganun. Minsan nga nakakabwisit sa isip-isip ko. Syempre bibigat trabaho mo pagka ganun, di ba? Yung mga tanong ng tanong. Tapos sabay pareho lang naman kayo ng trabaho, tapos pareho lang naman kayo ng status dun. So, ayun. Yung sa ibang lalaki kasi, kaya hindi ako gano'n nakikipagkaibigan sa lalaki kasi nga namamag ko sila sa itsura. So yung trato nila sa akin, plus yung itsura ko parang mukhang bata. So parang ang ginagawa ng ibang lalaki naiinggit. So syempre pare-pareho sila ng itsura, gagawin nila sa'yo, iba-block ka or parang i-isolate ka, parang ganyan. Or
makaka-experience neto yung mga mugging is yung super pangit tsaka yung may itsura. Yung average wala, common yan, mga sheep yan, sheep. Yung mga so mga magkakaintindihan lang dito yung may mga itsura tsaka pangit. Yung mga average wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo dyan, hindi nyo maintindihan to dahil pare-pareho naman kayo eh. Shoot nyo yung pinakapangit tsaka shoot nyo yung may itsura. So yung mga average ano yan, tawag dyan sheep, yan yung mga sheep, yung mga average looks, sheep yan, common yan sa lipunan, yung mga normie. So, yung may mga itsura tsaka pangit, nagkakaintindihan yan. Kaya nga nasa black pill. Yung mga normie, wala yan. Wala sa black pill yan. yung Chad tsaka yung pangit, nasa black pill yan. Kasi alam nila nagkakaintindihan sila. Alam nila yan. Yung mga normie, oblivious pa yan. Walang kaalam-alam. Hindi nga nila alam na na nasa relasyon sila ng 20 years. Tapos sabay hindi nila alam yung status. yung mga pamilya. Kaya hindi ako nainggit sa pamilya kasi 'di ba, karamihan ng girlfriend ko 4 lang, 4 ganyan, 5 or 4. Ibig sabihin ako yung ibabaw sa itsura. So yung treatment sa akin ng girlfriend ko, talagang totally submissive talaga sila. So nasanay ako na ganun. So pagka ganon din yung iniisip ng babae na kaya sila nagsettle yan. Yung mga kasal ngayon, yung mga lumuluhod-luhod. Kung sino yung ma-effort dun sa relasyon, ibig sabihin sila yung below sa itsura. So, yan. Yung mga kasal. Kaya hindi ako naiinggit sa mga kasal dyan, yung may mga anak. Kasi, once na mawala yung babae nila, wala na silang magiging babae. Kasi ako, actually, hindi naman sa pagmamayabang, pero mas maganda na yung ganun na marami kang babae kaysa dun sa nagstick ka lang dun sa isa tapos walang kasiguraduhan. Kuwari mag-short ka lang. Kasi usually ng normie naman, normal lang yung treatment. Mabait talaga yung babae dun sa lalaki kasi may pakinabang nagpro-provide, naghahatid sundo, tapos sabay, ayun, yung talaga, yung talagang serbisyo talaga ng Pero yung nakita ko na yan sa tatay ko pera lang talaga pinapairal Pera lang kasi marami siyang babae pera lang talaga pinapairal ng tatay ko. So, namulat talaga yung mata ko dyan sa mga ganyan. So, yung mga normie, kala nila kasi normal yan yung ganyan, yung hatid sundo. Dapat babae gumagawa yan. Yung mga submissive na asawa, yung mga babae, sila yung naghahatid sundo dun sa mga anak, ganyan. Hindi dapat ginagawa ng lalaki yan. Kasi ikaw na nga nag-provide bigay ng pera, di ba? Tapos ikaw pagagawa ng ganun, kagaguhan na yan. So, kala nung yung mga normie dyan, na submissive sa akin yung asawa ko. Mawalan ka ng trabaho, boy, tingnan natin. Hindi ako naiinggit Kaya nga minsan na oblivious talaga ako kasi sumasama ako dati sa katrabaho ko yung mga party, tas may mga anak sila. Boy, yung babae nagkukwentuhan lang sila, tapos yung lalaki busy i-tame down yung bata kasi mga 3 years old yun So nagti-tame down yung mga lalaki. Kaya hindi ako naiinggit sa may asawa, promise. Hindi ako naiinggit sa kanila kasi alam ko yung sitwasyon nila na ganun. Sila na yung gumagawa ng pambabaeng trabaho, panlalaking trabaho. Sila pa yung gumagawa ng pangbabae. Mga tulak ng pushcart. Sa mall nakikita ko yan. Nagtutulak ng pushcart. Tapos, yung diba ito pa to. Harap-harapan sa mukha nyo. Commander. Sabi ko, stupid naman to. Bakit commander tawag? So, ibig sabihin, yung babae yung nasusunod parati dun sa bahay. Sa bahay nila. Tapos, yung lalaki, hindi niya magawa yung gusto niya. Kuwari, gusto niya lumabas. So, may oras lang siya.
Kuwari, mag-bike kaming ganyan. Na-experience ko to dun sa mga katrabaho ko. Uuwi sila ng on time. Na kasi nga, yun, hindi naman masama yun dahil may responsibilidad, may anak. Pero yun nga, nalilimitahan sila dahil dun sa asawa nila. Dahil under sila eh. Kasi nga, normie. Pag normie to normie, under yung lalaki niyan, matik. Tsaka ganun yung buhay ng mga ng babae. Na usually naman, hindi na sila nag-i-expect kasi gusto nila may kasama. Tsaka magkaanak. Yun talagang biologically instinct ng babae na mayroon silang dependent, maging dependent, tsaka may makasama at magkaroon ng anak. Yun talaga yung nila. So, kaya yung mga normie, hindi na ako nagugulat dyan na talagang yung mga lalaki yung silbidor dyan sa mga may asawa dyan. Pansinin mo lang kung sino yung mga nag-propose, diba? Yung mga ganyan. Oo, merong ibang mga lalaki na nagpro-propose kasi may hidden agenda dahil kuwari mayaman yung babae tapos sakto lang naman itsura. Meron ako mga katrabaho rin na ganun, yung talagang opportunistic din na lalaki kasi alam nila na na may magigain sila dun sa babae. Kuwari, citizenship, ganyan. Meron yan. Hindi ko dinidispute yan. Nangyayari talaga yan. So, yun. Bali, isa pa to. Yung looks din. Dati, kukwentuhan ko sa inyo, yung mugging na yan. May nag-try sa akin ng humold up ba yun? Or yun, yung bag ko, dinudukutan. Tinatry niya dukutan. Tapos napalingon ako. Nakita niya yung mata ko. Pagkita niya yung mata ko, umatras siya. Tapos hindi ako nagsasalita kasi nga introvert ako. Hindi naman talaga ako maboka na tao eh. So, nakita niya yung mata ko, umatras na siya, tapos lumayo na. So, isa pa yun. Minsan may imposing threat din pagka yung mata mo parang matalas. Isa rin yan. Yan yung kinakatakutan ng mga ng girlfriend ko eh. Yung matalas daw yung mata ko. Tsaka ibang lalaki. Minsan nga napaaway ako dyan eh. Yung parang meron lalaki na natitigan ko lang. Tapos parang sabi yan, sama ko raw tumitig. So parang nabwisit sila. Yung mga normie ganyan eh. Tapos ano pa ba? Yun, malalaman mo yan sa eskwelahan, yung may mga itsura na lalaki. Uy, pogi siya. Heartthrob, yung mga ganyan. Mas marami silang atensyon na nakukuha. Ganon din sa babae, kaso yung babae kasi may disadvantage eh. Kuwari kasi yung babae, di ba yung mga magaganda na pupunta sa mga pangit or average, tapos yung mga pangit naman gusto kasi ng babae parang sinasanto sila kaso ang drawback nun, yung babae kasi pwede maanakan eh. So once na maanakan na yung babae, doon na nagiging anong tawag dito, opportunistic yung lalaki. Yung lalaki, once na anakan yung babae na maganda, gagawin ng pangit na lalaki. Siyempre, pangit nga siya, diba? So, parang may revenge na rin. Revenge factor. So, sabi, nagpakahirap ako sa'yo dahil ang ganda-ganda mo, ang dami kong binigay sa'yo. So, anakan ko to para talagang Ganyan talaga yung mga ng tao. Parasite talaga tao, tsaka opportunistic. Mulat na yung mata ko sa nature ng tao eh. So yung mga pangit, alam ko yung mentality ng mga pangit, ganito yan. Paghihirapan nila yung mga, kaso ngayon di na uubra yan eh. Uubra yan pero bihira na lang kasi social media na tayo. Pero dati umuubra yan, promise. Maraming pangit na nagkaroon ng girlfriend na maganda, tapos syempre hindi nila pinalagpas yun, inanakan na nila, para kanila na yun, para submissive. Tapos yung mga pangit pa, mga wala pa silang ganong status tsaka pera. So ngayon no chance na kayo. No chance na, social media na ngayon eh. No chance na yan, yung mga pangit, social media na ngayon. Tapos pwede namang scam yung mga babae, hindi na nila kayo kailangan.
So, papatol na lang sila average kahit nga yung mga single mother eh. So, isa pa yan, yung mga mugging na yan. So, sa grupo, yung mga babae, ganyan, na yung may itsura talaga, minomonopoly niya yung usapan, mga ganyan, di ba? Grupo-grupo yan eh. So, hindi talaga pantay sa buhay. So, yung may itsura talaga, sila yung mga nakakakuha ng mga ng positive reinforcement or halo effect. Kahit anong gawin nilang katarantaduhan, nakakalusot sila. Nakakalusot yung mga yan kasi nga dahil sa itsura nila. Sasabihin, kuwari, nagnakaw yung maganda. Or yung pogi. Sabihin, nagipit lang naman siya eh. Pero kung pangit ka, nagnakaw ka, tangina, kukulong ka. Ano nagipit? Hindi pwedeng nagipit. So, yan yung mugging. So, ito naman, dahil last na sa video to. So, sa black pill, dapat alam nyo yung itsura nyo. So, kung gusto mo magkaroon ng karelasyon, lalagay mo yung sarili mo dun sa lugar na imamag mo sila. Kagaya nun sa beer house experience ko, minag ko yung mga kasamahan ko. Kahit dun sa dati pa nung nagtatrabaho ako, nung 23 pa lang ako, mga kabarkada ko, namag ko rin sila. Dahil sa, alam mo yung mga Paddy's Point, iniiwan ng mga babae yung mga kasayaw nila, tapos sasayaw nila ako. Meron din bakla minsan nahirita ako sa bakla kasi isasayaw ka ng bakla pag ganun nilalayuan ko yung mga ganun. Meron pa ibang bakla na nandun lang sa sa mga bar para man-chancing. Halata mo naman na dinadakot yung puwet mo pagka may tsura ka. Alam mo yung nangyari kay Aura, naranasan ko rin yan, yung parang dinadakot yung puwet mo, tapos merong yung nangihipo ng itlog, ganyan, naranasan ko rin yan. Totoo yan sa mga bar, promise, totoo yan, promise, naranasan ko na yan. Kasi diba yung mukha ko maamo, kahit nga ngayon may edad na ako, ganun pa rin itsura ko, mukha maamo na cute So, naranasan ko yan yung ginagawa. Pero hindi naman kagaya nung kay Aura na rambulan. Kasi pag ganun, lumalayo na ako So, yung mugging talaga, totoo yan. Makakaintindi lang nito yung may itsura tsaka yung mga pangit. Hindi naman ako chad, pero masasabi ko yung itsura ko medyo above sa average na nakikita ko sa pang-araw-araw. Above yung itsura ko sa nakikita ko sa pang-araw-araw. Pero hindi marami yung girlfriend ko kasi tinitimbang kasi ng babae yan dahil hindi naman ako super pogi. Oo, above yung itsura ko, kaso yung babae gusto nila 2 points or 3 points above bago nila sambahin. Kaya nga, kuwari 6 ako, yung girlfriend ko 4 lang or 3, mga ganon. Tawag doon yun yung mugging. So, alam ko yung na-experience ng babae, yung sa mga karelasyon, yung mga normie. Pagka pareho kayong 5, ibig sabihin, +2 yung babae dyan. Kaya hindi ako naiingit dun sa mga, yung kinakasal, yung mga ganyan. Kaya nga si Leo, alam ni Leo yan. Alam ni Leo yung game. Ayaw niya magpakasal kasi sa tutuusin, lahat ng mga naging girlfriend ni Leo, below sa itsura niya. Si Leo talaga, promise siya, talaga yung may itsura talaga sa lahat na naging girlfriend niya. Kaso, nag-aantay lang naman si Leo na pupul hindi siya gumagawa ng move. Kasi pag alam mong above yung itsura mo, hindi ka talaga gagawa ng move. Kasi ayaw mo nung bumaba sa level. Kagaya nito. Nitong umaano sa akin, kala niya kasi hahabulin ko siya. Na hindi ako maghahabol kasi mas above itsura ko sa kanya So, hindi ako maghahabol. Ganun lang naman yun yung mga ibang lalaki dito, dahil wala namang experience, kuwari yan 30 dates na sinasabi ko, gusto ko, minsan nga pangalanan ko sila, ilista ko sila, promise. Hindi ako nagsisinungaling, na 30 talaga sila, promise. Yung iba, hindi ko na alam pangalan, kasi nga,
One date lang eh. Tapos wala na nasunod eh. So, hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi ko. Totoo to. Yung iba kasi sinasabi nila, marami sila nakadate, tapos naging body count. Ako, honest ako. Anim lang naging girlfriend ko. Pero mga nakadate ko marami. So, honest ako na tao. Sino mas realistic sa nagsasabi ako ng totoo. Yung iba nga, sinungaling eh. Kaya hindi ako nagpapaniwala sa mga kagaguhan, yung mga yan, yung mga nagyayabang na, kung mataas body count ko, ganun. Yun nga sinabi kong 5. Nagulat nga yung yung taga-probinsya eh. Yung yung bumibili ng nyog. Kasi meron kaming nun eh, mga puno ng coconut, tapos hina-harvest. So, binibenta namin yung nyog sa probinsya. So, yung lalaki na bumibili ng nyog, yun, gulat siya na 5, sabi ko. sabi niya, dami naman. Sabi ko, paano marami eh? Hindi pa nga ako nadadamihan sa 5 eh. So, hindi ako nagyayabang sa inyo, sinasabi ko. Tsaka yung mga quality na na-date ko, chubby, 3, 4, ganyan. Yung Pero, pag naanakan ko sila, magiging pangit ba yung bata? May posibilidad. Pero, may chance din na maging, kahawig ko. Kasi, ibabaw yung itsura ko eh. So, yung mga natatakot na magkaroon ng 4 na babae, hindi nila trip. Kasi, mga pangit sila eh. Pag pangit ka na lalaki, dapat i-shoot mo yung mga 7, ganyan, 8 or 9. Actually, dapat 9 talaga eh. 9 talaga i-shoot mo. Kasi, pangit ka na lalaki. Kuwari, kagaya ng ginagawa ni Wamos, ginawa niya status. Tsaka si Wamos una nag-move doon, nag-message. Hindi si Gail, never gagawin ni Gail yun. Never gagawin ni Gail yun. Yung unang magme-message. So, yun yung yun. So, kahit na pero salamat na lang din ako sa luck na yung mga babaeng namimili sa akin is hindi naman sila 2 or 3 talaga. Mga 4, ganyan. Sakto lang. So, kahit maanakan ko man sila, papalag pa rin dahil sa genetic ko, sa itsura ko. So, yung mga pogi, usually ng pogi, gusto lang nila numbers lang eh. Numbers lang. Magparami. Marami lang na babae na ganun yung mentality ng pogi. Na marami lang na babae. Wala silang pakialam sa itsura, basta wag lang 2 or 3. Wag lang 2 or 3. Kaya ako papatol pa ako ng 3. Pero yung super pogi, wag lang 2 at 3. Kasi alam nila yung nila, options. Mas maraming options yung mga pogi kaysa sa akin, syempre. So yung mga pogi, gusto lang niya magparami. Kasi alam nila papalag yung genetic nila. Kung magkaanak man sila, may itsura pa rin. Kasi sa itsura nila. Which is totoo naman talaga. So, minsan nga, yung pangit pa nga, mas napupunta sa may itsura. So, dapat talaga, kung may itsura ka, dapat kumuha ka ng sakto lang. Huwag yung super ganda kasi parang may something dyan eh, na kasi ilang beses ko na yung nakita. Charlene, Aga Mulak, pangit ng anak. Tapos si Piolo Pascual, sila Joren Legaspi, Normie yung anak nila. So, yun. Yung mama at papa ko, mas may itsura tatay ko talaga. Tapos yung mama ko, sakto lang. Siguro below lang ng 1. So, pero mas minag ko silang matangkad lang tatay ko, 5'10". Pero minag ko sila sa itsura. Minag ko yung tatay ko. Nalagpasan ko yung tatay ko, promise. Nalagpasan ko yung tatay ko. So, paano? Yun lang siguro. Yan. So, yung may mga itsura, may positive reinforcement. Tapos, meron din mga hater. Gagaya na itong channel na to. Hindi naman nila hinihate yung informasyon eh.
ang i-hate nila yung messenger kasi below ko sila sa itsura eh. So yung mga hater dyan, imbis i-digest nyo yung information at i-apply nyo sa buhay nyo. Kaya nga binibigyan ko kayo ng tip eh. Diba yung tip na sinasabi ko na ilagay nyo yung posisyon nyo. Tawag dyan ano eh. Diba tawag nila sa sa West passport brother. Ganyan. Pero sa red pill, geomaxing yan. Geomaxing lang talaga ang lalagay mo yung hitsura mo dun sa lugar na puro pangit, mga pangit ganon. So imamag mo sila. So hakot mo lahat nung mga babae dun sa lugar na yun. Kasi ikaw nangingibabaw eh. So sa probinsya, yung may mga asawa at anak dyan, ibig sabihin for dependent lang. Kasi lahat naman normie dyan. Minsan pa nga below sa looks. So sila lang din nagkakaintindihan. So yung mga average normie, sa may mga itsura dyan, tsaka sa mga pangit, tayo lang magkakaintindihan. Tayo lang. Yung mga normie dyan, hindi nila maintindihan to. Actually, oblivious nga sila eh. Silbi sila. Kala nila normal yung ginagawa nila. Tagatulak ng pushcart, tagaluto. Bro, hindi normal yan. So ito, pag ikaw gumagawa niyan, ibig sabihin below ka. Hindi normal yan, promise. Kasi sa tatay ko, hindi normal yan. Ako rin, yung na-experience ko sa mga girlfriend ko, hindi normal yan. Kala nila jackpot sila yung mga may asawa at anak dyan. Which is 70% naman. Hindi nila alam yung sitwasyon nila. Kaya nga, parami yung mga iniiwan eh. Sumasama na sa Chad eh. Diba sa Tulfo pa nga lang, kaya nga nagbo-boom yung Tulfo eh. Doon pa lang, bakit marami nanonood ng Tulfo? Na tapos hindi pa ba kayo naba-blackpill sa Tulfo? Makikita niyo yung itsura ng mga tao doon. Hindi pa ba kayo naba-blackpill? Doon pa lang, yung dami na eh. Mga sima na matataba, mga pangit, iniwan nagpatira sa mga foreigner. Natatawa talaga ako dyan. Hindi pa rin talaga sila. Hindi. Pera talaga yung pera talaga nakaka-attract. Pag marami kang pera, marami kang madidate. Tingnan natin kung malagpasan nyo yung 30 ko na date. Tingnan natin. Sa dami ng pera. Ako wala pa akong pera niyan ha. Date ko lang sila Jollibee, McDo. Sorry, natatawa talaga ako kasi pera daw eh. So, Jollibee, McDo kayo restaurant. Tapos wala nang next date. Biruin mo yung gagastusin mo. Magpaparami ka ng pera. Tapos i-date mo ng mamahaling restaurant. Tapos wala nang next date. Nakakatawa yun. Sige, tama na. Natatawa na ako dito. Peace.